Nagbukas ang pelikula sa Brooklyn, New York sa taong 2039 kung saan ang mundo na dating kinalakihan natin ay nagbago na. Walang kahit isang halaman saan mang lugar na nagkaroon ng matinding epekto sa kapaligiran ng mundo. Ang antas ng oxygen ay bumaba ng husto na ang ating planeta ay halos hindi pwedeng tirahan. Ang mga lungsod ay naging kaparangan at kaunting tao na lang ang natitira sa buong mundo. Yaong mga nabubuhay pa rin sa malupit na klima na ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga maskara na konektado sa tangke ng oxygen. Sa kasalukuyan, iniwan ng mechanical engineer na si Darius ang bunker ng kanyang pamilya para linisin ang solar panel na pangunahing pinagkukunan ng kuryente. Ang kanyang ama ay pumunta naman sa kalapit na tindahan ng libro sa pag-asang makakuha ng ilang bagong libro para sa kanyang apo. Naglalakad ang matanda sa ikalawang palapag nang makatapak siya sa bulok na kahoy at lumusot sa sahig. Sa kasamaang palad, siya ay naiwang nakabitin sa kisame na sumira sa kanyang oxygen pack at agad siyang nalagutan ng hininga. Sa malapit, narinig ni Darius ang paghingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang intercom device at tumakbo siya papunta sa bookstore. Pilit niyang sinubukang pakawalan ang kanyang ama mula sa butas ngunit mahigpit na naipit ang binti ng matanda. Nagmamadaling umakyat si Darius at sa huli ay nagawang palayain ang kanyang ama. Ngunit, huli na, pumanaw na ang matanda dahil sa kritikal na kakulangan ng oxygen. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa bunker ang malungkot na si Darius kung saan ibinahagi niya ang masamang balita sa kanyang asawang si Maya at sa kanilang anak na si Zora. Napakasakit nito para sa lahat, lalo na ang batang si Zora na mahal ang kanyang lolo. Nakita rin natin ang pamumuhay ay ng pamilya sa panahong ito ng pagkasira ng mundo. Salamat sa kaalaman ni Darius sa engineering at sa karanasan ni Maya sa pagsasaka, ang bunker ay may sapat na oxygen at mga halaman upang mapanatili ang isang disenteng komportableng buhay. Pagkatapos ay inihayag ni Darius na gusto niyang ilibing ang kanyang ama sa tabi ng kanyang ina, na ang libingan ay nasa isang sementeryo mga 5 milya ang layo. Tutol si Zora sa ideya dahil sa mga malinaw na panganib na nasasangkot sa paglalakbay. Ngunit sinabi ni Darius na magiging ligtas siya dahil wala silang nakitang sinuman sa loob ng 3 taon. Sa gabi, pagkatapos makatulog ang iba, ginawa ni Darius ang regular na maintenance sa makina na sinusubaybayan ang iba't ibang vital statistics sa loob ng bunker. Natuklasan niya na ang kanilang natitirang supply ng oxygen ay tatagal lamang sa susunod na 2 buwan. Nakita din niya sa computer ang babala na nagsasabing ang air purification system ay nakompromiso, na nag-iwan kay Darius ng mahirap na desisyon. Kinaumagahan, nagpaalam siya kay Zora at ibinigay sa kanya ang aklat na kinuha ng kanyang lolo bago ito namatay. Pagkatapos ay pinanood niya ang kanyang ama dala ang katawan sa security camera. Sa pagdaan ng mga araw, ginagamit ni Zora ang radyo para subukang makipag-ugnayan kay Darius. Nagbahagi siya ng ilang mga kwento, tulad ng katotohanan na nahulaan niya ang kakulangan ng oxygen bago ito nangyari. Walang naniwala sa kanya ngunit kahit papaano ay sapat na ang kanyang katalinuhan upang itayo ang bunker na ito bago pa man mangyari ang sakuna. Sa kasamaang palad, hindi sumasagot si Darius at lumipas ang 5 buwan nang walang anumang balita mula sa kanya. Sinusubukan ni Maya at Zora ang kanilang makakaya upang mabuhay nang sila lang sa ngayon. Regular silang umaalis sa bunker at pinapanatiling maayos ang mga device sa loob. Lagi nilang sinisigurado na may dalang baril kapag lalabas sila, ngunit si Zora, bilang isang teenager, minsan ay gumagala para maghanap ng bagong damit. Sa kabutihang palad, ang bunker ay may napakakapal na bakal na pinto at isang password lock na tinitiyak ang kanilang kaligtasan sa ngayon. Lagi rin silang magkasama upang hindi malungkot, ngunit sa mga tahimik na sandali, kitang-kita ang pagkawala ni Darius. Si Zora, gayunpaman, ay hindi sumusuko at patuloy na nagpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng radyo, pinag-uusapan ang mga alaala ng pamilya bago ang apocalypse. Hindi rin sumusuko si Maya at madalas lumabas para magtanim ng mga buto, umaasang balang araw ay may tutubo rin. Nagpapatakbo din siya ng mga pecking error sa computer upang turuan si Zora kung paano ayusin ang anumang mga isyu na maaari nilang makaharap. Minsan, ipinapahayag ng teenager ang kanyang pagnanais na lumabas at hanapin ang kanyang ama. Ngunit, ipinapaalala ni Maya sa kanya ang mga naunang nabigong pagtatangka at pinagbabawalan siyang umalis. Madalas itong nagdudulot ng alitan sa pagitan ng mag-ina. Isang hapon, nasa labas ang dalawa pagkatapos ng maintenance nang biglang may nakita silang 2 taong papalapit na may dalang shopping cart. Agad na tumakbo ang mag-ina para magtago sa likod ng lumang kotse at nanood habang sinusubukang pumasok ng mga estranghero sa bunker.
Bagamat hindi sila nagtagumpay, nagtataka sina Maya at Zora na alam ng mga estranghero kung ano mismong pinto ang ita-target. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga estranghero, na nagngangalang Tess, ay nakarinig ng ingay at maingat na tumingin sa paligid dala ang kanyang sandata. Ang kanyang kasamang si Lucas naman ay umakyat sa bubong para maghanap ng ibang pasukan. Maingat na nilapitan ni Tess ang sasakyan ngunit hindi niya nahanap ang pinanggalingan ng ingay. Bigla niyang narinig si Lucas na sinusubukan siyang bigyan ng babala tungkol sa isang bagay sa pamamagitan ng radyo, ngunit huli na ang lahat. Itinumba siya ni Maya at Zora sa lupa at sumugod sa loob ng bunker. Mabilis nilang isinara ang pinto bago pa sila masundan ng mga estranghero. Nagsalita si Maya sa security communication device ng bunker at humingi ng paliwanag. Nanumpa si Tess na hindi sila sasaktan at ibinunyag na sila ni Lucas ay nakatira sa isang bomb shelter sa labas ng Philadelphia kasama ang 25 iba pang tao. Nagsimulang magkaproblema kamakailan ang kanilang air filtration system, kaya naglakbay sila ng 3 araw upang hanapin si Darius. Sinabi ni Tess na siya ay isang physicist na nagtrabaho kasama niya sa universidad. Ngayon, gusto lang niyang tingnan ang system na ginawa niya para kopyahin ito. Alam din ni Tess ang pangalan ni Zora at Maya, pero wala pa rin silang tiwala sa kanya dahil hindi siya nabanggit ni Darius. Biglang ni-mute ni Zora ang mikropono at nagsimulang makipagtalo sa kanyang ina kung paano magpapatuloy. Ayaw ng teenager na mamatay ang mga tao sa shelter, ngunit hindi naniniwala si Maya na totoong may shelter. Pagkatapos ng maraming pagtatalo, kinumbinsi ni Zora ang kanyang ina na tumulong dahil kung talagang makokopya ni Tess ang teknolohiya ni Darius, maaari silang magdala ng malaking pagbabago sa mundo. Kaya sinabi ni Maya sa 2 estranghero na iwanan ang kanilang mga sandata sa may pintuan at maghintay habang nakaluhod. Pagkatapos ay lumabas siya na may hawak na baril at tinalian silang 2. Sunod, tiningnan ni Maya ang anumang mga nakatagong armas bago ginabayan si Tess patungo sa bunker. Ngunit nang sila ay papasok na, ang 3 estranghero na nagngangalang Micah ay lumabas mula sa pagtatago at sinabihan silang huminto. Agad na nagpaputok si Maya habang ang kanyang anak na babae ay lumabas din at nagsimulang bumaril. Sumugod ang nasugatan na si Micah at itinulak ang teenager sa bunker. Ginamit ni Maya ang pagkakataong ito para tumakbo sa loob at isara ang pinto, naiwan sina Tess at Lucas sa labas. Nang nasa loob na sila, itinali ng mag-ina si Micah sa sala. Pagkatapos ay ginamit ni Maya ang communication upang kausapin si Tess na nagpaliwanag na ito ay hindi pagkakaunawaan lamang. Idinagdag niya na si Micah ang kanyang lookout, kaya nang makita siyang nakatali at dinadala, naisip niyang nasa panganib siya. Gayunpaman, hindi naniniwala si Maya sa anumang sinabi niya at sinabihan siyang umalis. Galit na galit si Tess sa sagot, kaya bigla niyang binago ang kanyang tono at ipinahayag na kukunin niya ang makina kahit anong mangyari. Armado ng isang nakatagong pocket knife, pinakawalan niya ang sarili at si Lucas bago matapang na ipinahayag na gagawa sila ng paraan para makapasok. Sa loob, ginagamot ni Maya at Zora ang sugat ni Micah habang nagtatalo kung totoo ba ang kwento o hindi. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang tumunog ang alarma at inanunsyo ng computer na nakompromiso ang system. Sinubukan ng mag-ina na tingnan ang security camera, ngunit tinakpan ito ni Tess ng tape. Kinuha din niya ang sandata na nabitawan ni Micah habang gumagamit si Lucas ng drill para sirain ang pinto ng bunker. Sa kritikal na sandaling ito, nakakuha ng ideya si Zora. Kumuha siya ng ilang mekanikal na bagay at pinagsama-sama ang mga ito para makagawa ng gamit. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa pintuan at mabilis na isinaaktibo. Nagpadala ito ng electromagnetic pulse sa pamamagitan ng metal na pinto at sinira ang drill sa labas. Galit si Tess na nabigo ang una niyang plano ngunit tumanggi siyang sumuko. Umakyat siya sa bubong at nag-inject ng carbon dioxide sa bunker na nagpababa sa antas ng oxygen. Habang tumutunog ang alarma, nagmadali sina Zora at Maya na magsuot ng kanilang mga mask. Umalis ang huli upang asikasuhin ang problema at nanatili ang teenager upang panatilihing nakatutok ang baril kay Micah. Ngunit hindi siya komportable nang simulan nitong pag-usapan ang tungkol sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, nagpasya siyang magbahagi ng mask sa kanya hanggat sinasagot niya ang kanyang mga tanong. Sumumpa si Micah na hindi nila pinatay si Darius at totoong kilala siya ni Tess bago ang apocalypse. Sa labas, si Lucas ay naghihintay sa may pintuan upang umatake, ngunit nagambala siya nang may makita siyang isang bagay sa malapit na garahe. Kinaladkad niya roon si Tess, ngunit bago sila makapasok, gumana ang emergency lock.
Sa pagkakataong iyon, umakyat si Maya sa bubong at nagpaputok, pinilit silang magtago para sa kaligtasan. Ngunit pagkatapos ay gumawa din ang dalawa ng isang plano at si Tess ay nagsimulang magpaputok habang si Lucas ay tumatakbo patungo sa bunker. Bumalik sa loob, dahan-dahang nagiging malinis muli ang hangin, at maaari nilang alisin ang mga mask. Nakita ni Micah na distracted ang teenager at ginamit ang pagkakataong alisin ang lubid. Samantala, lumabas si Tess mula sa pagtatago habang nasa ere ang mga kamay. Nagkunwari siyang sumuko kaya nakagawa si Maya ng pagkakamali na maging kampante. Pagkatapos ay biglang tumalon si Lucas mula sa likuran at naglaban ang dalawa, at sa panahon ng labanan, natrap si Maya sa isang air vent at nabali ang kanyang binti. Sa loob ng bunker, nagawang palayain ni Micah ang kanyang sarili at bigla niyang inatake si Zora. Pagkatapos ay itinali niya ito habang tinutukan ng baril, ngunit sa oras na ito, maraming dugo na ang nawala sa kanya. Bago pa makakilos si Micah, nahilo siya at bumagsak sa sahig. Pagkaraan ng ilang minuto, tinanggal ng dalawang natitirang estranghero ang takip sa kamera habang hawak si Maya bilang bihag. Nagbanta silang babarilin siya kapag hindi binuksan ng teenager ang pinto. Lingid sa kanilang kaalaman, nakamute pa rin ang security microphone at walang paraan si Zora para ipaliwanag ang sarili. Sa kabutihang palad, napansin niya ang radyo ni Micah na nakalatag sa malapit at hinila ito gamit ang kanyang paa. Pagkatapos ay nagawa ni Zora na makipag-ugnayan sa mga tao sa labas at sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari sa bunker. Galit na galit, hiniling ni Tess kay Maya na buksan ang pinto mula sa labas, ngunit ibinunyag ng huli na kailangan ng isang espesyal na badge kasama ang isang code para magawa iyon. Naiwan niya ang badge sa loob pero may isa pa na medyo malayo sa kinaroroonan nila ngayon. Idinagdag ni Maya na mayroon siyang gumaganang kotse at kalaunan ay pumayag si Tess na umalis kasama niya habang si Lucas ay nananatili upang magbantay. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Maya na hahanapin nila si Darius. Lumalabas na pagkatapos niyang umalis para ilibing ang kanyang ama, nakakita si Maya ng isang sulat kung saan ipinaliwanag niya na hindi na kayang panatilihing malinis ng makina ang hangin para sa 3 tao. Ngunit sa 2 residente lamang, magkakaroon ng mas maraming oras sina Zora at Maya upang malaman kung paano patubuin ang mga buto ng halaman. Ibig sabihin, patay na si Darius at sinadya niyang hindi bumalik sa bunker. Pagkalipas ng ilang oras, nahanap ni Maya ang kanyang katawan at nagdalamhati sandali bago kinuha ang badge. Ang dalawa ay handa na ngayong bumalik, ngunit sa sandaling iyon, ang kotse ay naubusan ng kuryente. Hiningi ni Tess ang badge habang ipinapaliwanag niya na halos hindi makagalaw si Maya sa kanyang nabaling binti. Walang paraan upang makaligtas siya sa isang paglalakbay pabalik habang naglalakad na may ganoong pinsala. Inamin ni Tess na dati rin siyang may anak na babae at nangakong aalagaan niya ng mabuti si Zora. Ang mga salitang ito sa wakas ay nakakumbinsi kay Maya at ibinigay sa kanya ang badge nang walang anumang karagdagang argumento. Kasunod nito, nagsimulang tumakbo pabalik si Tess at kalaunan ay nakahanap ng bisikleta sa gitna ng lungsod. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kanyang destinasyon at pumasok sa bunker kasama si Lucas ilang segundo bago sila maubusan ng hangin. Nang nasa loob na sila, hiniling ni Zora na malaman kung nasaan si Maya, kaya sinabi sa kanya ni Tess ang lahat, kasama ang sakripisyo ng kanyang ama. Ngunit wala sa mood si Lucas para sa kwentuhan at binantaan niya si Tess na agad na magsimulang magtrabaho sa makina. Di nagtagal pagkatapos, binuksan niya ang isang panel sa imbensyon ni Darius at nakahanap ng napaka-advanced na system. Pinag-isipan niya ito ng ilang sandali, ngunit sa huli ay inamin niya na hindi niya ito naiintindihan ng husto upang muling likhain ito. Sa kasamaang palad, napuno na si Lucas at biglang binaril si Tess. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Zora at inutusan itong turuan siya kung paano gamitin ito. Sa ibang lugar, nakaupo si Maya sa kotse habang iniisip ang kanyang pamilya. Napansin niyang 21% na lang ng oxygen ang natitira at batid niyang walang darating para sa kanya bago ito maubusan. Ang lahat ay tila madilim hanggang ang kanyang mga mata ay napako sa isang maliit na halaman na nagsisimulang tumubo. Pagkatapos ay nagbaka sakali si Maya at tinanggal ang kanyang mask sa isang segundo. Sa kanyang pagkagulat, parang lumilinis ang hangin na nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Sa ibang lugar, itinapon ni Lucas ang mga bangkay upang maalis ang amoy. Pinagsabihan siya ni Zora para sa pananatili dito sa halip na bumalik para tumulong sa kanyang shelter, ngunit wala man lang siyang pakialam. Sa sandaling ito, tumunog ang alarma na nag-anunsyo ng problema sa mga cable.
Pagkatapos ay kinalagan ni Lucas si Zora para ayusin ito, ngunit binigyan lamang siya ng sapat na oxygen para pigilan siya sa pagtakas. Maya-maya, pumunta siya sa bubong at ibinalik ang mga cable, para lang matuklasan na si Maya pala ang nanggulo sa kanila. Pagkatapos ng masayang pagkikita ng mag-ina, sinubukan ni Zora na bumalik sa loob. Ngunit ayaw buksan ni Lucas ang pinto dahil gusto niyang makitang naghihirap ang teenager. Hindi niya namamalayan na nagbibigay lamang ito ng sapat na panahon sa mag-ina para gumawa ng plano. Maya-maya, muling tumunog ang alarma ng bunker, kaya lumabas si Lucas at nakita si Zora na nakahiga sa lupa na walang malay. Binato niya ito ng dumi at nagsimulang magdasal ngunit biglang tinambangan ni Maya. Bumangon din ang teenager at tumakbo sila pabalik sa bunker, ngunit inipon ni Lucas ang lahat ng kanyang lakas at sinundan sila sa loob. Dumaan siya sa unang pinto at hinarap ang mga ito upang makapasok sa pangalawa, na naging sanhi upang makapasok ang maruming hangin sa bunker. Nanghingi siya ng oxygen habang pinagbabantaan ng mga babae gamit ang kanyang sandata. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Zora na kapag bumaril siya, magdudulot ito ng pagsabog. Inutusan sila ni Lucas na ayusin ang problema ngunit sa halip, lumabas sina Zora at Maya at isinara ang mga pinto, na iwan siyang mag-isa sa loob. Ngayong nag-iisa na si Lucas at unti-unting nauubos ang oxygen, napagtanto niya na mabagal na kamatayan ang kanyang dadanasin. Sa gayon ay pinaputok niya ang kanyang sandata, at ang resultang pagsabog ay ikinamatay niya. Sa labas, maaaring mabuhay sina Maya at Zora salamat sa mga mask ng oxygen. Nakatakas sila sakay ng kotseng kinargahan ni Maya nang bumalik siya sa bunker kanina. Naalala nila ang kwento ni Tess tungkol sa shelter at naglakbay sa lungsod upang marating ang shelter. Sa kasamaang palad, ang pinto ay sarado, at sila ay nahimatay sa hagdanan pagkaraan ng ilang sandali. Di nagtagal, nagising si Maya at laking gulat niya nang makitang malinis at nakapagpahinga. Narinig pala ng mga tao mula sa shelter na papalapit ang mag-ina at iniligtas sila. Sa malapit, si Zora ay nagbahagi ng kaalaman tungkol sa makina ng kanyang ama sa mga teknisyan ng shelter. Nangako ang mag-ina na makikipagtulungan sa iba pang nakaligtas sa pagtatanim ng mga bagong binhi at pagpapanumbalik ng mga halaman sa mundo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.